Kaya sobrang aga ko mag-vlog kasi gusto ko rin itong subukan sa labas. Kasi nga kahit na sementado yung itong bakuran namin ito sa may gilid, pag nag-high tide, nagkakaroon siya ng tagas. Subukan na natin. Ay, ganun pala yun. Tingnan natin. Mabuhay! My name is Rini Saginsin and welcome to my channel. For today's video, ang gagawin ko ay mag-unpack ako ng aking binili sa TikTok shop. At ito ay dumating kahapon. Ngayon ay August 17, Thursday. At ang oras ay magsi-7:10 pa lang ng umaga. Ang aga ko mag-vlog kaya medyo pupungas-pungas pa ako. Pasensya na po. Kasi gusto ko na pong masubukan itong binili ko sa TikTok shop. Ayan po siya. Dumating lang po siya kahapon. Bali, ito yung pantapal sa mga tulo, sa mga alulod, sa bubong, ganyan. So, ngayon, unpack muna po natin para makita ninyo kung ano ba itong in-order ko. So, let's go! So, ito yon flexible rubber coating. Binili ko sa TikTok shop. Ito daw ang sabi sa mga dinedemo sa video ay nakakatulong para sa mga butas-butas, sa bubong, sa alulod, ganyan. So, ngayon, naisip kong subukan ito. Problema ko naman kasi yung bintana namin sa taas. Yung salamin kasi, yung pinagkakadikitan nun, halos wala nang dikit yung gilid. So, ang tendency kapag umuulan ng malakas, tumutulo. Nagawa ko na lang, sinasahuran ko ng planggana. Pero ngayon, kaya sobrang aga ko mag-vlog kasi gusto ko rin itong subukan sa labas. Kasi nga, kahit na sementado yung itong bakuran namin ito sa may gilid, pag nag-high tide, nagkakaroon siya ng tagas. Kasi kahit lamat lang, kahit tuldok lang dyan sa labas, at pag nagkaka-high tide, nagkakaroon ng daan yung tubig sa ilog para bumaha dito sa gilid. Kaya yung tinatapalan ko na lang siya ng semento. Pero yun nga lang, hindi pa rin siya nakokontrol. At paano ba ito ginagamit? Ayan, binubuksan daw siyang ganyan. Medyo maamoy. Tapos, alam ko transparent ang binili ko eh. Iba-iba kulay nito. Meron transparent, merong kulay gray, tapos merong black. So, subukan na po natin. Let's go! So, ito yung mga i-sprayan ko. Ayan, yung may mga bakas ng lumot. Ayan. Ibig sabihin dyan, dumadaan yung baha. Dumadaan yung tubig. Ayan. Saka dito. Paano natin. Ay. Ganun pala yun. Dire-diretso na natin. Tapos dito, meron din dito eh. Hop, umalis ka dyan. Lagyan natin ng konti, baka mabasa ang aking iPhone. A few moments later. So, ito naman yung sinasabi ko. Ayan, yung bintana namin. Ayan. Halos nawawala na yung dikit.
Kaya ang tendency, dyan pag malakas ang ulan, nagkakatagas, dyan dumadaan yung tubig. So ayan, naglagay na lang ako ng pinakaalulod. Tapos ayan, may sahod na langgana. So ayan, ginamitan ko na yan ng kung ano. Sprayan natin. Ay, tumutulo. Oh no! So eto, na-sprayan ko na. Ito naman ang mahirap sa pang-spray na to. Medyo makalat. Kasi nga, dahil ano siya, parang bubbles. So, ayun ang tendency. Ayan. Hindi mo, ang hirap kontrolin na wag magkaroon ng tulo sa ibaba. Kaya lang, ayan o. Yun ang medyo mahirap. Ayan. Kasi ito. Pero, just the same, tingnan natin kung effective ba ito. Meanwhile, so, eto, biglang umulan ng malakas. At eto yung nilagyan ko ng inisprayan ko kanina. So, ayan, dahil hindi ko nilagyan ng spray itong nasa likod, itong sa loob, so may tumutulo pa rin. So, ayan na, may tumutulo pa rin, oh. May konting tagas pa rin. Kasi hindi ko nga inisprayan itong loob. So, ang tendency ay natulo pa rin sa baba. So, kailangan pala doblehin ang pag-i-spray. Kailangan pag inisprayan sa labas, sprayan din sa loob. So, eto po, pa-high tide na. Ano ba ang nangyari? Mukha naman siyang effective. Nagkakaroon lang ng taga sa ibang part. Kasi yun nga ang mahirap. Mahirap tansyahin. Ayan. Yung iba kasi hindi ko nalagyan. So, nagkakatagas pa din. Kasi nga, maliit. Konti lang kasing laman ng pang spray. Kaya hindi ko na-sprayan lahat. Pero mukha naman siyang effective. Kasi yan, eto, wala pa siyang tagas. Dito, may konti na, kasi dito hindi ko siya nalagyan. Ayan. Tapos, ayun. Mukhang okay naman. Eto, ganun din. Aha. Pagdating dito, ayan, medyo nakokontrol naman yung tagas dito. Ayan. Pagdating dito, ayun, wala siyang tagas dito sa inisprayan ko. Dito ang meron. So, yun naman ang medyo problema. Kasi, kung saan may crack, kung saan may lamat, doon dadaan yung tubig. So, yun ang medyo mahirap dito sa ano namin, sa bakura namin. The next day. So, ito na itsura ng spray ko kahapon dito sa bakura namin sa labas. At ito, kasalukuyang high tide dito sa amin, kaya nakababad itong inispray ko kahapon. At tingnan natin kung natatanggal ba ito. So, ito, hawakan ko to, yung inispray ko kahapon. At ayan siya. Ang maganda dito, kahit nakababad siya sa tubig, alat, ayan, hindi siya natatanggal. Hindi siya natatanggal, hindi siya nabubura. Ayan o, ayan. Diin na natin. Ayan o. Hindi siya natatanggal. Hindi siya natatanggal, hindi siya nalulusaw. Ayan o. Tapos kahit dito, ayan. So, diin na natin. Ayan, madiin yan ha, madiin. Ayan o, ayan, 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 ayan. Wala. Hindi siya natatanggal. Hindi siya nababakbak, whatever. So, ngayon ay Friday at bago ako magbigay ng aking final verdict, final thoughts sa paggamit ko nitong flexible rubber coating, ang binayaran ko dito ay 87 pesos. Ang price niya talaga ay 69 pesos.
at meron siyang shipping fee na 38 pesos. Pero dahil ako ay merong coupons na 5.56 pesos plus meron akong TikTok shipping coupons na 15 pesos, kaya ang total na binayaran ko ay 87 pesos. So ano nga ba masasabi ko dito sa flexible rubber coating? Ito ba ay worth it na gamitin? Worth the price ba ang pagbili ko nito? Noong chinek ko yung inispray ko kahapon dyan sa labas, akala ko nga matatanggal siya kasi nakababad siya sa baha. Tapos yun nga, tubig alat yun kasi nga malapit kami sa ilog. Pero ang nakakagulat, hindi siya natatanggal. And kahapon ko lang siya inispray ha. Umulan pa pagdating ng tanghali. So, sandali lang talaga siyang natuyo. At tapos ngayon nga, ayan, nag-high tide pa. So, nakababad siya sa baha. Pero ayun nga, nung ginanon ko ng daliri ko, yung spray, hindi siya natanggal. So, yun ang nagustuhan ko kasi ibig sabihin, effective siya. Hindi siya natatanggal ng kahit pa mababad siya sa tubig. So, ano naman yung disadvantage sa paggamit ko nito? Ang masasabi ko lang, isang spray mo pa lang, kalat agad. Kasi nung ginamit ko ito kahapon dito sa likod ng bahay namin sa may bakuran, nagulat ako kasi hindi ko akalain na may pagka-creamy pala ito pag in-spray mo. Hindi siya liquid may pagka-creamy. So once na in-spray mo ito, matalsik kahit papano yung chemical nito. Tapos yun nga, pati kamay mo, nagkakaroon din ng chemical. Tapos yun nga, nung ginagamit ko tong iPhone na to, nung pag-spray ko, bigla ko nailayo yung iPhone ko kasi baka masira, kabago-bago pa lang ito. Medyo messy siya, medyo makalat. Tapos, okay lang sana dahil sa baba lang naman siya. Pero nung ginamit ko na ito, dyan sa may bintana namin, ay talaga naman, doon ko nakita na medyo mahirap gamitin ng hindi ka magiging makalat. Kasi, pag in-spray mo naman yung gilid, tapos yun nga, patayo na siyang ganyan. So, ang tendency, ayun nga, tumutulo yung gilid, tapos hanggang sa pati yung bintana, yung mismong salamin, meron na rin tulo nitong rubber coating na to. So, yun naman ang nakakagulat kasi sa mga nagde-demo nito sa TikTok shop, wala kang makikita makalat siya, as in pag in-spray nila, ang linis Pero once ikaw na gumamit nito, dun mo lang marirealize na makalat pala ito pag ginamit mo, ganyan. So, ito naman yung disadvantage sa paggamit nito. Problema ko na nga na tumutulo yung bintana namin. Ngayon naman, nadagdagan pa na panibagong trabaho kasi kailangan ko namang burahin yung tumulo dun sa mismong salamin para naman hindi siya mukhang salaula. Ano pa ba? Katulad niyan, ang laman niya ay 450 ml lang. Sa mga interesado na gumamit nito, ang masasabi ko lang ay, kung merong mas malaki nito, bumili kayo ng mas malaki dito kasi katulad yan, 450 ml, wala na siyang laman. Kahapon ko na ito ginamit, dyan sa bintana at saka dito sa may bakuran namin, kapiraso pa lang yun pero wala na. Ubus na siya. Kung bibili kayo nito, it's either bumili kayo ng mas malaki kung merong available na mas malaki nito, or kung wala namang mas malaki dito, kailangan mga 2 or 3 ang gamitin nyo kung marami kayong paggagamitan. Tapos, medyo meron din tong amoy, lacquer thinner or paint thinner, ganyan. Pero, hindi naman siya ganun kasangsang, pero yun, may amoy siya. Meron din nag-demo nito na pwede ba itong gamitin sa, kunyari sa alulod nyo, tapos sa ilalim, pwede bang gamitin itong pang-spray sa ilalim na lang mismo ng alulod. Sa halip na umakyat kayo sa bubong, tapos sprayan nyo yung ibabaw ng alulod. Well, sa akin, pag ganun ang ginawa nyo, ang ma-advise ko lang sa inyo, siguraduhin nyo lang na meron kayong cover sa inyong mukha. Dapat naka-face mask kayo. Tapos, meron din kayong salamin sa mata. It's either goggles, ganyan, or kaya salamin, mga reading glass, ganyan. Kasi kapag in-spray nyo ito sa ilalim ng alulod, sigurado, tatalsik sa mukha nyo yung chemical nito, which is delikado. Kaya dapat, kailangan meron kayong protection sa mukha nyo tsaka sa mata nyo. Bibili pa ba ako nito? Well, para sa akin, real talk, hindi na. Kasi, yun nga, makalat siya. So, yun naman po ang masasabi ko dito sa flexible rubber coating. At hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!
Puta.